Hey guys, welcome back to Entong's World Channel. So kaninang umaga, inayos natin itong luma nating kulungan. Pinalitan natin yung kanyang mga flooring, tapos yung kanyang pinto, medyo in-adjust natin. So ipapakita natin yung update for today. And sa mga subscribers natin dyan, shoutout sa inyong lahat. So let's start, tara na! Hi guys, hapon na nga tayo nakapag-video ulit. Ayan, ipapakita natin yung naging update dito sa ating chicken coop. Tapos mamaya ipapakita rin natin yung update sa ating mga alagang bibe. Tapos yung mga kambing natin. So ngayon, hindi lang mga bantam natin papakita natin, kundi yung mga iba pa nating alaga. So start natin dito sa ating kulungan. So pasok tayo. Ayan guys, ito yung inayos natin na lumang tie cage. So dito natin ilalagay yung mga separate natin na mga palahin natin. So ito, nag-start na tayong maglagay dito sa bandang kanan. Bali dito sa ibang kwarto hindi pa tayo naglalagay kasi wala pa naman tayong ililipat. So ito lang munang mga nag-aaway-away yung ilalagay natin. And guys, mayroon din pala tayo ditong bagong pisa. So papakita natin lahat yan mamaya. So proceed tayo dito guys. Bali ang ginawa natin dito sa lumang kulungan, inuna muna natin tong pinakapinto. Kasi nga yung nabanggit ko last time, yung pinto nito is medyo mataas. So nakaangat yung bandang flooring niya or yung harang sa flooring. Hindi nila nakikita yung dito sa labas. So ngayon inayos natin yan. Tingnan nyo naman, kahit sisiw, kitang-kita niya na dito sa area natin. So ayan. Kasi ang napansin natin before, ang disadvantage nga nung kapag kinulong nyo sa ganon, yung medyo kulob yung yung kulungan na hindi nila nakikita yung surroundings. Natotrauma sila kapag nililipat natin ng ibang kulungan. Unlike sa ganito kasi kahit papaano nakikita nila dito sa area natin. Ayan. So kapag naglipat tayo, hindi sila maninibago. Okay, so yung mga nilipat natin na black matted na matatapang, so dito na sila for the meantime kasi nga habang lumalaki sila, so dito na natin sila ilalagay. And next natin guys yung ayan yung isa yung napisa sa incubator guys. So 1 out of 5 lang yung napisa kasi nga ito yung itlog ng bantam. So kasi ang sabi sa atin, daw to ano ba tawag doon sa breed na yun? Cornish. Ayan, pero hindi ko sure kung Cornish ba talaga to kasi parang yan ang laki ng sisiw. First time ko kasing magpapapisa ng Cornish bantam. So titignan natin yung maging update sa itsura niya after 2 months. Update ko kayo guys sa lahat ng ng magiging itsura ng mga alaga natin. So guys, ito pa yung iba nating kulungan. Yung isang kwarto, papakita natin yung itsura sa loob. So andyan yung ilaw, pipihit lang muna natin. Ayan, para makita ninyo. So guys, ang ginawa natin dito sa luma, unlike dito sa ating isang tie cage, may drawer. Ito nakadiretso sa plywood yung mga paan nila. So ang magiging kakalabasan nito, maglalagay nga tayo ng beddings. Tapos may next pa tayong gagawin dito kasi nga kulang yung araw natin. So 2 days lang yung bakasyon. Ang gagawin ko siguro dito, maglalagay tayo ng naka-elevate na flooring, yung screen para malinis yung yung balahibo nila kapag dumudumi sila. So pag ganito kasi, yung iba ginagawa rin naman to. Yun nga lang medyo matrabaho. Every other day kayo nagpapalit ng beddings. So ang disadvantage, hindi kayo nakapagpalit ng beddings, nagkakasakit yung mga alaga natin. Unlike dun sa naka-elevate, kahit papaano hindi nila natatapakan yung mga dumi nila. At saka malinis yung balahibo kapag ganoon. So papakita nga natin yung example. Gaya nga dito sa Thailand cage natin na isa, ayan guys. Tignan yung mga balahibo ng ating black matted. Pag dumudumi kasi sila, diretso na dun sa pinaka drawer. Ayan. May drawer yan. So andyan lahat. Meron din yung kusot
na nagsisilbing absorber ng mga dumi nila. Tapos nilagyan din pala natin yan ng agri-lime. So, ayun, turo din sa atin para hindi raw bumaho. Which is effective naman. So, ayan, ang kagandahan ng agri-lime din, nakakatulong siya na na maiwasan yung pagiging mabaho nung yung kulungan. So malaking tulong yun. And guys, mga alaga natin. Yung bird chain natin, nilipat na rin pala natin dito sa sa kabilang cage para para nahanginan siya. So dito siya before. Ayan. Bali, ayan lang yung mga kulungan natin sa ngayon. Kasi nga, medyo rin guys, medyo matrabaho rin gumawa ng ganitong klaseng kulungan. Hindi siya basta-basta. Ito naman yung mga lumang kulungan ng rabbit. So, ginamit na lang natin. And guys, dito sa ating garden, ayan medyo matagal lang talaga yung yung pag-spread ng ng progress natin. Sa part kasi na to naapakan eh. And sa left side naman ayan, medyo malago yung tubo niya. Kasi nga dito sa part na to hindi naman masyadong nilalakaran ng tao. Ayun hintay pa tayo ng mga ilang weeks or ilang months para makumpleto ito, makover lahat. Kasi hindi siya rainy season guys eh. Pero I think pag rainy season ito mas mas mabilis yung pag-spread ng mga damo. So guys, dito naman sa right side nitong ating ginawang chicken garden. So ito yung chicken garden natin. Dito kasi nagplano pa ako magdagdag ng free range area para sa mga manok natin. So iniisip ko kung pwede siguro dito lalagay tayo ng range net. Tapos kawayan syempre yung gagamitin natin. And dito maglalagay lang tayo ng silungan nila. So ayun medyo makalat pa pero isipin nyo na lang ilang months ago hindi to ganito kaganda. So ayun, tiyaga-tiyaga lang. And guys, nandito tayo sa ating kambingan. So medyo matagal tayong hindi nakapag-video rito. Ayan sila guys yung mga breeders natin na upgraded. Ayan. Ay hindi pala yan breeder. So mga mga binatilyo at dumalaga. Ang ginawa natin sa mga luma nating breeders, binenta natin kasi nga laylo muna tayo dahil wala nang mapagpastulan. So yun guys, sa mga nakamiss dito sa ating goat house, ayan, medyo medyo maalikabok tapos madumi. Pero ito naman yung kulungan ng kambing natin, naman yan, pinapalitan naman yung beddings niyan. So ito na lang yung natira sa ating mga kambing. Ayan. Ito anak pa rin ni Tenga before kung nanonood kayo ng mga vlogs ko. Ito yung niya, yung produce niya. So F1, lalaki to. Tapos yung babae yun Ang pinagtataka ko lang bakit hindi mahaba yung tenga. So ito nagmana kay Tenga Ayan. F1 upgraded Anglo-Nubian. So yung inahin naman buntis ulit Then guys, naglaylo tayo sa pag-alaga ng kambing kasi medyo mahirap kasing manguha ng kumpay guys. Daming kaagaw sa damo dyan sa likod ng bahay. Medyo malawak pero daming nagpapastol. So next naman natin guys, papakita ko rin yung update dito sa ating bibi. Ayan guys, naayos na ng airpot yung kulungan pero based on my observation kulang pa to ng net kasi yung mga bibi talagang flyers din magaling silang lumipad. So pasok tayo. Ito rin yung nabanggit natin last time guys na aayusin ni airpot. So pagpasok natin medyo hindi pa siya ganoon kalinis pero at least kahit paano may improvement. So ayan medyo makalat pa to dito sa kanan niya. And ayan guys, pagpasok natin, syempre dito yung dating range area ng mga alaga nating Peking ducks. So sa ngayon, ayan Muscovy ducks na lang yung mga natira. Medyo magulo pa guys tong kulungan pero ayusin natin ito kapag nagkaroon tayo ng mahabang bakasyon. So ito kulungan ng rabbit. Gagawin din natin yung kulungan ng bantam. Guys, to ituturo ko kayo dito sa loob. Ayan, mga breeders natin lalaki I think nagre-range ng 3 to 5 kilograms kung hindi ako nagkakamali. Baka hindi lang. So hindi pa natin yan natitimbang. Kaso unang tingin pa lang malalaki talaga Lalo to.
Grabe yung lalaki. Ang purpose naman natin dito is ano lang, for meat production, pang personal consumption. So dito rin naman sa sa range area nila, ito yung natira nating net dun sa ginawang chicken garden. So papakita natin. Ayan, syempre yero pa rin yung sa ibaba para hindi bulabugin ng aso. Tapos ayan, ganyan lang siya kataas. Ayan, I think nasa nasa 6 feet. Ayan. Tapos dito naman planning pa lang na maganda nga dito, sana merong kainan dito or liguan, tapos yung pinaka drainage na dun sa taniman ng mga gulay. So ayun yung naisip natin na pwedeng gawin dito, kasi sa ngayon ito lang yung liguan nila, mga batya. Tapos pag maganyang madumi, tinatapon, pinapalitan na lang. So ayan na lang mga tira dito. Ayan, mga breeders. Kapag naman, kapag tumanda tayo, ganyan din yung ating gagawing libangan. So kay airpat tong mga to, hindi na ako nakialam. Basta pag gusto ko lang magkatay, ayan, may mga dyan, may mga available na pangkatay. Tapos pag may mga bumibili naman, pwede rin kaming mag-out. Tignan nyo naman, grabe. Protect natin yung camera para makita ninyo. Ayan. Sila. Ito yung yung mga breeders natin na yung mga barako, tsaka yung mga hen nila or yung mga partner nila. Galing ng La Union ito nung time na merong bumili ng mga Peking ducks natin, Pinacquiao. So yung bumili na may mga alagang malalaking breed na Muscovy ducks. So sabi natin, bibili kami ng mga kahit sisiw lang. So ito na yung yung lahi niya. Bali yung mga barako diyan, guys, talagang lahi niya na lahat nung andito. So dalawang barako yung kinuha para para hindi siya mag-inbreed. So ganun lang, pinagko-cross siya. Ayun, magaganda naman yung resulta. Hindi naman sila lumiliit. Tapos masipag mangitlog. Okay, so kung mapapansin niyo yung mga hen, syempre mas maliliit yung mga yan, pero mabibilog ang katawan. Tapos ayan na yung barako. Laki na ito. Compare natin dun sa hen. Ayan yung barako. Tapos yan hen, yan tingnan nyo yung size nila. Ayan. Ayan, magsasalubong sila. Ang laki. Nakakaano rin to, nakakainggan yung mag-alaga ng mga ganito, kasi hindi sila maselan. Tsaka yung pagkain nila, talagang mag-aano sila. Sa ko-compare natin sila sa Peking duck before. Yung Peking duck kasi, kapag hindi mo na napakain ng pure feeds, talagang pumapayat. Unlike dito. Ito kahit pakainin mo ng mga yung banana trunks na chinap-chap tapos hinalo sa feeds, talagang nagiging solid ang katawan. Ayan kitang-kita naman So ayan, dito sa part na to, sa kabila may mga baby pa rito. So ayan yung lumang kulungan ng Peking ducks din. Dito nilalagay yung mga napipisa, yung mga ducklings kung tawagin. Ayan. Ito barako din to, guys. Ayan, dito pa nilalagay namin dyan. So unti-unti lang namin inaayos kasi kulang talaga yung bakasyon. Sa airpot din naman niya kayang asikasuhin to ng mag-isa niya lang. Ganda. Ito, guys, yung iba po. Ito nyo naman, ang dami. So guys, yan na lang muna natin puputulin yung video for today. Next time i-update ko pa kayo dito sa ating farm kung ano yung mga changes na gagawin natin. So basta magkaroon lang tayo ng long weekend, talagang unti-unti natin i-improve ito, kasi nga maganda rin talagang farming kapag gusto mong magkatay, may available. Tapos kung gusto mong maglibang, meron ako yung mga bantam doon, so may mga libangan tayo. Tapos yung mga kambing naman natin, kapag napaparami natin, minsan nagbebenta tayo, kung minsan naman kapag may special occasion, so yun, ginagawang kaldereta. So see you next time, guys. Happy farming sa inyong lahat, and shoutout sa ating mga subscribers. Ingat po lagi. God bless. Bye bye.